Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Anthony Taberna tila isang pain para sirain di umano si Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa isang vlog ni Katuning, tila kinalampag di umano nito si Vice President Sara Duterte na magbigay na ng kaniyang komento patungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Binigyang diin kasi niya ang hamon ni Tarela sa mga opisyal ng gobyerno na magsalita patungkol sa pangbubuli di umano ng China sa barko ng Pilipinas. Sinabi din niyang si Inday daw ay concerned sa national security, pero dapat din daw niyang patunayan na concerned din siya sa external threats ng bansa. Di naman daw nito pinipilit na magsalita si Vice President Sara Duterte sa issue na ito, pero mas maganda di umano magsasalita siya. Ito'y base na rin sa kanyang naging opinyon matapos maglabas ng statement ang spokesperson ng Coast Guard sa West Philippine Sea na si Commodore J. Terela, at sinabi din ito na ang hindi pagsasalita ng mga opisyal ng pamahalaan kahit pwede namang magsalita tungkol sa isyong ito, lalo na daw ang mga national political leaders natin, ay kaduda-duda di umano ang kanilang katapatan, at naniniwala daw ito na ang tinutukoy di umano ni Commodore Terela ay walang iba kundi si Vice President Sara Duterte, dahil marami di umano itong sinasabi patungkol sa internal security ng ating bansa. At tanong pa nito kung mayroon din bang malasakit si Vice President Sara Duterte sa external security ng ating bansa, at dapat sagutin din niya ito. Gayunpaman, marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga Duterte supporters, ang nagsasabi na tila ito ay isang pain dahil sa tono ng pagsasalita ni Katuning na dapat magsalita ang Vice President na ang magiging sanhi naman ay ang pagbatikos sa kanya, at mukha di umanong nag-loyalty check si General kung sinong opisyal ng bansa ang pro-China at anti-China, na alam naman natin na magdudulot ng paghati-hati, lalo na't iba't iba ang kanilang opinyon patungkol sa isyong ito. At kung ating matatandaan, ang isang fake news di umano na sinakyan ng mga dilawan na anti-Duterte na may lihim di umanong pakikipagsundo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China na hindi magdadala ng heavy materials na gagamitin sa pagtatayo di umano ng building sa pinag-aagawang isla. Ngunit napag-alaman pala na ang sinasabi nilang lihim na kasunduan ay hindi naman lihim, dahil matagal na pala ito sa panahon pa di umano ni Trillanes, Pinoy at Gazmin. At ang isyong ito ay ginagamit ngayon ng ibang vlogger para mas idiin pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isyong ito. At bakit sobrang kailangan nila ang komento ni Vice President Sara Duterte? Ito ba ang magbibigay solusyon sa nangyayaring tensyon ngayon sa pagitan ng Pilipinas at China? Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na mga Duterte supporters, ang labis na nadismaya at hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, si VP Sara hindi sumasawsaw sa usapin ng West Philippine Sea kasi alam niya ang kanyang limitasyon, at kung kailan
kailan siya dapat nagbigay ng komento. Tulad ng iba, feeling matalino kaysa sa ating Pangulo. Dalawa lang ang may karapatang magsalita tungkol sa West Philippine Sea. Ito ang presidente dahil siya ang gumagawa ng foreign policy saka yung Department of Foreign Affairs. Na-pressure siguro si Tunying. Tanggap ng allowance. Wala namang paninirang ginagawa. Hinahanapan na ni Eiffel at Tamba ng accomplishment. Naku VP Sara, huwag kang kumagat dyan. Isa yang pain. Gusto kanilang magsalita para mas gumulo ang mga eksena. Alam naman kasi nilang mayroon silang mahihitang ipintas sa inyo. Lalo na sa ama mo pag nagsalita ka patungkol sa issue ng China. Ano ba yan? Bakit kailangan pa nila ang say ni VP Sara dito? Hindi naman siya ang sekretary na itinalaga ni PBBM sa foreign policy. At imbis na mag-isip kayo ng solusyon, mas iniisip nyo pa ang komento ni Sara. Bakit yun ba ang magiging solusyon para matigil ang pagbomba ng China? Tuning, si VP Sara ba ang general ng hukbong pangdagat? Dahil kailangan pa ang kanyang komento patungkol dito. At kung magbigay man siya, anong mangyayari? Sasaya kayo. Kasi gusto nyong batikusin ng mga Duterte at isisi sa kanila ang kaguluhang ito. Alam na utak ng mga politikong uhaw sa kapangyarihan at gahaman sa pera. Bayad ka rin ka, Tuning. End quote. Sabi niya, takot ka lang sa gera. Naman! Sino ba ang hindi takot sa gera? Nag-iisip ka ba? Okay lang sana kung superpower country tayo. My God! Yung mga equipments nga sa hospital, kulang-kulang tayo. Nag-iisip ka ba? Tapos, gusto mo, di ba, lulusong tayo sa gera. Ito yung mga tao, mga lords, na tatapang-tapang, no? Tatapang-tapang na hindi nag-iisip, di ba? Hindi nag-iisip kung ano ang mga pwedeng mangyari, no? Kung ano yung mga casualties na pwedeng mangyari. Ngayon lang yan, feeling mo tatapang-tapang ka. Di ba? Pero pag nakikita mo na yung mga kababayan nating sugatan, namamatay, hindi alam anong gagawin, tignan ko lang, di ba? Tignan ko lang kung pati ikaw hindi ma-depress. Wala pong nananalo sa gera. Walang nananalo sa gera. Tandaan mo yan. Ang tapang ilagay sa lugar. Kasi pag pinasabugan na tayo ng bomba, ng missile, hindi ka sasagipin ng tapang mo. Alam niyo po, kakagaling ko nga lang sa China. Ako po'y umuwi noong linggo. Dalawa pong event ang pinuntahan ko. Isang closed-door event. At ang tanong, anong dapat gawin ngayon para mapabuti ang relasyon ng Pilipinas at ang China? Dahil aminado mga Chino na ito na siguro ang pinakamalalang panahon para sa relasyon ng Pilipinas at ang China. At yung pangalawa naman, doon sa Tsinghua University, diniscuss ko pa rin yung aking proposed solution para magkaroon nga tayo ng kasunduan sa West Philippine Sea. Na sinasabi ko na ano ba naman yan? Kakaparanggot lang naman ang pwede magkaroon ng territorial sea na sakop na jurisdiction at soberenya. Parang hindi ako nagkakamali, 72 miles lang. No? Bakit hindi na natin ayusin yan? Dahil meron namang 3.2 million square kilometers ang South China Sea. No? Pero alam nyo, bago natin pag-usapan kung ano mga hakbang na dapat gawin para mapabuti nga ang relasyon ng Pilipinas at China, dapat alam din natin kung ano ba talaga strategiya ng mga Romualdez, Ambassador Babes Romualdez at saka ang kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez, na sila naman po talaga ang umiikot ng ating foreign policy pagdating sa relasyon natin sa China. Ang nakakalungkot nga po yung Jaime Flor Cruz na batikang mamamahayag, no? Bureau Chief ng CNN, talagang bihasa sa mga patakaran ng mga Chino, hindi natin kinikonsulta. Siguro po talaga isa sa pinaka dahilan kung bakit mas mabuti ang naging relasyon ng Pilipinas at China noong panahon ni Duterte kasi yung ambassador natin doon na dati ring Bureau Chief ng ABC News ay pinakikinggan natin, kaya lang namatay nga po. Pero yung kapalit niya, kasing galing din, kung hindi pa mas magaling, kasi nga CNN Bureau Chief ito. So kilala nila lahat ng mga dapat makilala sa China at alam na alam nilang mag-isip kung paano mag-isip ang mga China. So dapat sana ang kinukonsulta natin yung ambassador natin doon. Kaya nga mayroon tayong ambassador doon, di ba? Pero kung babasahin niyo yung column ni Ambassador Babes Romualdez sa Amerika, abay, tinatawagan siya ng alas 2, alas 3 ng umaga ng ating presidente at sinasabing, nako, ako'y naaabala na baka mamaya kinakailangan kong ma-invoke ang Mutual Defense Treaty sa mga pangyayari. So,
ating tingnan kung anong strategiya nitong si Babes Romualdez, na talagang siya naman talaga ang de facto ambassador to China at saka de facto Secretary of Foreign Affairs. Well, unfortunately, tingin ko hindi naman pinakikinggan yung mga career officials ng DFA. Kasama na dyan si Secretary Manalo. Because I can assure you, kung talagang pinakikinggan nila, iba ang takbo ng relasyon ng Pilipinas at ng China ngayon. Kahit ano pa sabihin natin sa mga career, kahit paano, bihasa naman sila dyan kung paano hindi pinaiinit ang mga bagay-bagay. Now, anong strategiya nila? Well, walang pagkakaiba doon sa nangyari sa relasyon natin ng panahon ni Pinoy. Pero bago natin pag-usapan yung strategiya, ibalik natin ang kasaysayan. Ang kasaysayan talaga, ang Amerika, binili tayo sa Espanya kasi nga, unang-una, siya ay nagdeklara ng kanyang kalayaan galing sa Great Britain dahil siya ay naging colony rin. So medyo naiinggit, wala siyang colony. So kung hindi siya nagkaroon ng colony, bibili siya ng colony. So binili niya yan. Pero bakit Pilipinas ang binili? Kasi unang-una, ang Pilipinas, syempre, nandiyan yung tanging yaman natin. Talaga namang dati-dati pa, talagang ginto ang hanap ng mga kaputian sa Pilipinas. Pangalawa, syempre, merkado. Kinakailangan nila ng niche market sa Asia, no? Bagong merkado sa Asia dahil sila ay bagong independenteng bansa. Pero pinaka-importante, pag ikaw ay galing sa Amerika at papunta ka ng Asia, dadaan ka ng Pacific Ocean. Ang unang-unang mong dadaanan, siyempre, yung mga Hawaii, mga Guam, pero pagkatapos ng Guam, Marianas Island, Pilipinas na. Anong ibig sabihin yan? Binili nila tayo dahil sa ating tanging yaman, dahil sa ating merkado, at dahil tayo yung kanilang foothold sa Asia. At dahil noon pa man, ang China naman ay talagang ang pinakamaraming populasyon sa buong mundo. Sa mula't mula po, talagang sila pinakamalaking populasyon. At talagang napakatanda ng kanilang sibilisasyon. Siyempre, nakatingin sila sa China hindi lang para sa merkado, kundi nakatingin din sila sa China dahil alam nila na darating ang panahon na magiging pinakamalakas na bansa muli ang China. Dahil wag natin kalimutan, ang mga Chino po ay talaga nung panahon ng kasagsagan ng kanilang kapangyarihan, sila nagdala ng spaghetti sa Italy, sila sa buong mundo, no? Sila yung talagang sumakop na buong daigdig dahil sila yung maritime power na worldwide. So talagang nagkaroon po ng punto na superpower ang China. Kaya nga ang tingin nila, they are the Middle Kingdom. Sila yung nasa gitna ng buong kaigdigan. Now, dahil yan ang intensyon ng Amerika, huwag niyong kakalimutan na kaya importante na nung binili nila tayo, talagang isa sa intensyon nila ay magkaroon sila ng base militar dito. Dahil kung talagang interesado sila sa Asia at sa China, dapat meron silang jumping board. At kung titignan nyo naman kung gaano kalapit talaga ang Taiwan, nakabahagi ng China, sa Ilocos Norte, talaga naman pwede mong languyin. So talagang literally, we are the stepping stone to China. So mga pangyayari ngayon na umiinit ang girian ng China at ng Amerika, ang pinagmumulan dyan, yung ngang hindi matanggap ng mga Amerikano na hindi na lang sila ang pinakamalakas at pinakamayaman ng bansa sa daigdig. Namantakin nyo, dati ang hirap-hirap ng China, pero in a span of about 20 years, pangalawang pinakamayamang bansa na siya. Actually, kung tutuusin mo, kung hindi mo kukonsider ang populasyon, kung ikukonsider mo lang yung kapital at saka yung produksyon ng China, naunahan na niya ang Amerika. Kaya lang, ang ating batayan per capita kada ulo. Kaya kada ulo, dahil bilyon ang populasyon ng China, kumpara sa Amerika ng 300 million, mas malaki pa rin ang Amerika. Pero in real terms, mas marami na pong pera ang China. So kakabaka ngayon ng Amerika dahil hindi nila maisip na anong magiging hugis ng daigdig na hindi sila ang pinakamalakas at makapangyarihan na bansa sa buong mundo. Kaya nila pilit na hinahamon ang China. Pero may mga nangyari na hindi nila inaasahan. Ano yan? Pumutok ang gyera sa Ukraine. Pumutok ang gulo sa gitnang silangan. So gustuhin man nilang i-challenge ang China ngayon, hindi naman sila po pwedeng magbukas na naman ng pangatlong gyera bukod dun sa Ukraine at sa gitnang silangan na hindi na sila makandaugaga. So yan po yung konteksto. Pagdating sa Amerika, gusto talaga nilang i-challenge ang China. Kaya naghahanap yan ng gulo. Wag natin kalimutan ang ekonomiya ng Amerika nakasalalay din sa gera. Pero sa ngayon, tingin ko, hindi nila kakayanin na makipaglaban sa tatlong gyera. Sa Ukraine, sa gitnang silangan, at dito sa Asia. So ipopospone nila yan. Pero, anong strategiya ni Babes Romualdez? Ang strategiya ni Babes Romualdez, talagang hindi natin kakayanin ng China. Pero, dahil meron tayong Mutual Defense Treaty, kapag ginalit natin ang China at naging aggressive ang China, baka naman maengganyo natin ang Amerika na maski meron ng gulo sa Ukraine at meron ng gulo dito sa
gitnang silangan, makigulo pa rin sila dito sa Asia Pacific. Dahil nga dito sa pinag-aagawang isla, mga isla at karagatan. Yan ang strategiya nila. O paano nila ini-implement yan na pinoprovoke talaga nila ang China para maging aggressive nang sa ganun, pwede silang tumakbo sa Amerika para saklolohan tayo. Yung dalawang banggaan, alam niyo po, ang rule sa maritime law, walang pagkakaiba yan sa rule sa kalye. Kaya lang, English rule. Tayo, nag-drive tayo sa left side. Ang mga English sa right side. Tayo, nag-overtake tayo sa left side para nakikita natin kung sino nag-overtake, di ba? Pero kapag English rule, right side ang overtake. Lahat ng banggaan, ang barko ng Pilipinas nanggagaling sa left side, tumatama sa China. Ano ibig sabihin yun? Hindi siya dapat naroroon dahil hindi dyan ang overtaking. Dapat nasa kabila siya. So, anong conclusion natin dyan? Talagang pinoprovoke natin ang China. Dahil alam natin na kapag pinoprovoke natin ang China, lalong magiging aggressive ang China, gumagamit na ngayon ng water cannon at baka mamaya magputukan na. At pag nagputukan na, iyak tayo kay Amerika. Lusog na Amerika, Mutual Defense Treaty, protektahan nyo kami, di ba yan ang palagi nyong pangako? Pero alam niyo po, mabibigo sila. Bakit nga? Kasi nga, dalawa na yung gerang linalabanan ng Amerika. At nung recently lang, nagtalumpati si President Biden, in-identify niya yung mga priorities ng Amerika sa Asia, guess what? Hindi nabanggit ang Pilipinas. So gustuhin man, gawin mang strategiya ni Ambassador Romualdez na i-provoke ang China nang sa ganun maging mas agresibo ang China at dahilan para sabihin niyang resbakan nyo kami Amerika, sa patapo ng Amerikano naman, tama na yung dalawang gulo na meron sila ngayon. Happy na yung kanilang ekonomiya na meron dalawang gerang nangyayari. Kung pangatlo, masyado na silang sabog. Yan ang katotohanan. So sa tingin ko, ang mga Pilipino lang ang umaasa na lulusob ang mga Amerikano dahil nga sa MDT. Pero mga Amerikano, alam nila na hindi nila kayang makipaggera ngayon sa China. Bakit? Well, unang-una, biggest trading partner nila. Hindi naman ganyan ang relasyon nila sa Russia. Number 2, biggest creditor nila. Hindi naman ganyan ang relasyon nila sa Russia. So alam nila na mas malaki ang stakes kung lalabanan nila ang China. Pero at the same time, ano naman ang mapapala nila sa Pilipinas? Wala, mga bato-bato. At saka yung freedom of navigation. Importante lang sa kanilang Pilipinas. Dahil kung gusto nila talaga makipaggera sa China para talagang hindi na siya maging banta sa Amerika, gagamitin nila ang Pilipinas as battleground at dahilan. Pero hindi ngayon na dalawa ng gera ang nangyayari. Yan ang strategiya ng mga Romualdez. Inisin ng mga Chino para sa ganon maging mas agresibo mga Chino nang sa ganon, pag maging mas agresibo na sila, US come to our rescue, Mutual Defense Treaty. Pero wag po natin kakalimutan, sa Scarborough Shoal, yan din po naging strategiya ni Pinoy at ni Trillanes. Ano nangyari? Hindi kumagat ang Amerika. Kasi nga, ibang klaseng relasyon niya sa China. Biggest trading partner, biggest creditor. Patakin nyo pag nagyari yan, lahat ng kanilang mga kalakalan at lahat ng kanilang pamumuhunan, frozen. Dahil ganyan po nangyayari pag nagkagera. So hindi ganun kadali na i-provoke si Uncle Sam na makipaggera sa China. Yan po ang katotohanan. So ang tanong ngayon, paano mapapabuti naman ang relasyon natin sa China, ng Pilipinas at ng China? Ako'y nagpunta roon para sabihin sa mga Chino, tanggapin na natin, unang-una, ng Pilipinas, binili ng Amerika dahil nais silang magkaroon ng stepping stone papunta ng China at ng Asia. Tanggapin na rin natin na mga Pilipino talaga maka-Amerikano. Kasi natutong mga Amerikano, sinakop nila tayo doon sa karanasan natin sa Espanyol. 400 years, hindi nila nasakop ang ating isipan. Hindi nila tayo napilit na mag-Espanyol. So anong ginawa ng mga Amerikano? Sinakop nila muna ang ating isipan sa pamamagitan ng public school. Kaya ngayon, apple ang gusto natin kesa sa mangga. At dahil tayo nga ay colonial-minded na, dahil brainwash na tayo, kakampit tayo sa Amerika. So ang sabi ko sa mga China, huwag niyong isipin na makakalaban kayo sa Amerika pagdating sa loyalty ng Pilipinas. Hindi. Brainwash ang mga Pilipino, colonial mentality. Yan ay tanggapin ninyo. Paano mapapabuti ang relasyon? Number 1. Number 2, tanggapin na talagang maka-Amerikano mga Pilipino. Number 2, huwag kumagat doon sa provocation na ginagawa ng PBBM administration. Hayaan lang nila. Dahil ang ginagawa ng Pilipinas, pinapainit talaga para magkaroon sila ng dahilan na tumakbo kay Uncle Sam at para mag-rescue si Uncle Sam. So wag nilang pagbigyan ng ganyan. Deadmahin lang lahat ng ginagawa ng Pilipinas.
At pangatlo, kasi yung kanilang Belt and Road Initiatives na sandamukal na kapital at proyektong binibigay nila, hindi nila tayo ngayon binibigyan kasi daw hindi daw magandang relasyon natin. Sabi ko, mali. Yung Belt and Road Initiatives, hindi yan dapat kapag mabuti ang relasyon. Gamitin niyo yung iyong kayamanan para mapabuti ang relasyon ng Pilipinas at ng China. Kasi nakikita lang natin 3 maliit na mga tulay. Samantalang sa Indonesia, meron ng high-speed train. Galing ng Jakarta, papuntang Bandung. Sangkatutak ang proyekto ng China sa Vietnam at saka sa Malaysia. So dapat ibuhos nila dito nang makita ng Pilipino ang pagkakaibigan ng mga Chino. At ang sabi ko naman sa kanila, kaming mga Pilipino, meron kaming tinatawag na utang na loob, debt of gratitude. Hindi namin nakakalimutan ang kabutihan ng iba, lalong-lalo na ng aming kapitbahay. Tama ba ako? At sana nga, pinakinggan ako ng ating mga kapitbansa, bansa na mga Chino. Tingnan natin ang ating mga texters. Agree ba kayo o disagree? Tingnan natin ang reaksyon. Darlene D. Nako, suke. Spock, as an ordinary Filipino citizen, I'm thinking of the possibility of permanently relocating abroad to avoid potential war. In your view, would this be a prudent decision if a war were to unfold? Wag naman po. Pero talagang pag nakagera, wala naman po tayong pagtataguan. Kasi pag nagkagera sa panig ng Amerika at ng China, magkakampihan po yan. Magkakampihan na pati ang North Korea. Aatakihin na rin yan ng South Korea. At meron po mga nuclear weapons yan. Wala pa na po tayong pagtataguan. Yan po ang katotohanan. Baka maging katapusan na ng daigdig pag nagkaroon na ng nuclear war. Salvacion Bacunyata, good evening, Atty. Harry Roque. Kagera, pwede bang kasuhan si BBM at Romualdez at ang Congress at Senado dahil wala silang pakialam sa sitwasyon sa bansang Pilipinas? Well, unfortunately po, habang siya presidente, hindi siya po pwedeng kasuhan. Matapos po ang presidente, po pwede po. Okay? Ang next is si Vicente Esplana. Good evening, Atty. H. Roque. Basta kami, ayaw namin ng giyera. Kung gusto nila, sila na lang isama na si Lisa Virus at Makabayan Black. Oo nga naman daw. Kakatawa talaga kayo. Oo. Si Gail, mukhang ang habol ng presidente ay para ma-unfreeze ang asset sa mga Marcos sa labas as an ex-deal. Ikaw nagsabi niyang, Gail, hindi ako. Pero parang, mukhang may tama doon si Gail. Okay? MAC, parang nawawalan na ako ng gana umuwi sa Pilipinas. Wag naman po, kawawa naman po Pilipinas. Kinakailangan natin ang ating mga nagmamahal na mga kababayan. Naintindihan naman po natin na nag-iibang bayan lang tayo para magkaroon po ng mas mabuting buhay. R.R. Lopez Onang, pamilya na lang nila isabak sa giyera. Marcos, Araneta, Romualdez. Pati tayo mga nananahimik, idamay nila. Yun nga po gusto ko. Dapat kung magkakagera, yung 3 anak ni Presidente nandoon sa frontline. Saka lahat ng mga Romualdezes, ng mga sosyal lahat, nandun sila sa frontline. Huwag yung mga mahirap na mga Pilipino. Morbid Angel, Tony, bakit kaya pinapaalis ang France at US forces sa Sahel region sa Africa? Baka naka-align ang Middle East at Africa sa China at Russia dahil ba sa double standard at hypocrisy ng West? Well, ito po yung pinaalis sila sa Niger. At importante pong Nigeria, yung biggest base militar para sa drones ng Amerika. Kasi nga po, hindi sila tinuturing na intermediating bansa. Tinuturo sila na sunod-sunuran. Kaya nabuisit ang Niger at pinaalis sila. Yan po ang katotohanan dahil pagod na sila na nakaharing uri ang Amerika. Sounds familiar? Josephine Apayor, ang daming problema, no need urgent solution. Pero Senado at Congress nakafocus sa isang tao. Yun nga po hindi ko maintindihan, no? Ano ba nangyayari dyan? Ladies ni Nishizawa, baka hapon siya. Good evening, Atty. Harry Roque from Japan. Hoy, hello. Ano na, attorney, ang nangyari sa bansa natin? Ang dami ng warrant na lumalabas sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Wala na po ba paraan, attorney? Well, lahat naman po yan, naniniwala ako, mapapawalang bisa yan in due course. Kasi nga po, meron ng kaso sa korte. So lahat ng mga investigasyon, dapat nang tumigil yan. Pati yung extradition, hindi na po yan mangyayari. So isa-isahin na lang natin. Harapin natin yung kasong kriminal sa korte dahil dyan naman po dapat na sagutin yung mga paratang na yan. Morbid Angel, mas nag-worry ako sa giyera kaysa sa corruption ng gobyerno dahil pag giyera, back to zero tayo. Di kasi tayo kayaman ng mga Marcos. Ano kaya next move ng mga Duterte? Premature po ba? Well, alam niyo naman po, wala na sa kapangyarihan ng mga Duterte, pero sa tingin ko, kaisa sila ng taong bayan sa kanilang paniniwala na hindi tayo makikinabang sa isang giyera. Full stop. Flor de Lis Clanog, kawawa tayo pag nagka-war, ang mga mamayan na yan, aalis yan ang bansa natin, kaya wag na natin sila antayin, mangyari yan. Salamat, Atty. Roque, nandiyan ka para sa bayan. Totoo po yan. Naniniwala ko talaga na sila, aalis ka agad yan ng Pilipinas at pupunta doon sa Amerika na wala namang giyera sa Amerika kasi nga ang gagawin nilang lugar ng digmaan ay Pilipinas, ala Ukraine.
Clara Dizon, bakit po pa na parang panay ang dikta ni Ray Powell sa PCG to keep on provoking China? Di ba malinaw naman po? Ito na nga lang na napakadami nagsasalita laban sa China. Naalala niyo sa panahon ni Duterte, pagdating kasi sa relasyon na panlabas, kinakailangan authorized personnel lang ang sasalita. Kita niyo yung spokesperson ng PCG, parang siya ng presidente. Meron pang malaya doon sa National Security Council. Ang dami nagsasalita. Naalala ko tuloy yung panahon ni Duterte. Wala magsasalita tungkol sa China. Ako lang at si Spokes, pati si Secretary Locsin, pinagbawalang magsalita tungkol sa China. Mail on the go, if that's the case, attorney, na mali ang maniobra ng mga barko ng Pilipinas, bakit po tumama mga opisyalis natin ukol dito? Kasi nga po, pinaiinit nila talagang relasyon. Hindi yung ba napapansin? Lahat ng hindi nagsasabi na evil ang China, dinidemonize nila. Pero isipin nyo naman, nagkaroon na ba tayo ng kahit anong gera sa China? Hindi. Sinakop tayo ng Hapon, sinakop tayo ng Amerikano, sinakop tayo ng mga Espanyol. Pero mga Chino, hindi po. At mula-mula, sila po yung nakikipagkalakalan lamang. Ruel Dia Garcia, hello Paz. Galing ng geopolitical analysis ni Spock. Salamat Paz. Thank you very much. Alam mo na ako sa kunagte. Thank you. Si Betelgeuse Pamplona, salamat Spock Sari for refreshing Philippine history. Salamat din. Mr. Silent, good evening Attorney Roque, watching from Saipan. Isa ako sa nabudol ni BBM. Magulo na po ang lugar ko dyan sa 3rd District Leyte. Lagi nilang may patayan mula nang si BBM naging presidente. Tapos, nadadamay pa tayo. Well, talagang pong yan ang consensus na parang nawala na yung peace and order. Tony Boy, Tony, walang paninindigan si Zubiri, pinirma ng arrest warrants. Ano ang nangyari ngayon kay Pastor Kibuloy sa Bilibid Bayad, makulong? Tingin ko hindi naman po. Dahil ang Bilibid po, pag convicted na with finality. Okay? Havoc Buster, sana mag-interview kayo ni David Owalulu, yung nag-viral na video tungkol sa pagpanik BBM sa Amerika para sa kanilang frozen assets. Magaling siya sa geopolitical analyst. Well, kung talagang magaling analysis, baka may katotohanan. Morbid Angel, attorney, baka threat ka na sa Western democracy, lalo na yung pagbisita mo sa Sochi, Russia. Buti na lang yung youth movement ni Cardenas, hindi yun kabataan ni Raul Manuel ang inimbitahan. Kasi alam niyo po, magugulat kayo, yung mga komunistang bansa, napakaunlad na. Di ba, nag-post ako ng picture na napakaganda sa Sochi. Ang inisip natin, mahirap ang mga Russia na sila mga ganun, no? Mga mukhang Stalin. Hindi na po. Napaka-unlad nila at napaka-urbane na, lalong-lalo na ng kanilang mga kabataan. Well, anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.